Pagpapalakas ng serbisyong pang-agrikultura at pangisdaan sa mga lalawigan at munisipalidad ang layunin ng Agriculture and Fisheries Extension Act of 2025. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Base sa tala ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute, isa lang ang agricultural extension worker sa bawat 1,000 magsasaka, lalo na sa maliliit na lokal na pamahalaan at kooperatiba. Sa kasalukuyan, mahigit 11,000 ang agricultural extension workers, habang 10.8 million naman ang magsasaka sa buong bansa, ayon sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA. Sa ilalim ng Senate Bill 1182 o Agriculture and Fisheries Extension Act of 2025, layunin ng panukalang batas sa gawing mas efficient at accessible ang mga extension services sa pamamagitan ng Philippine Agriculture and Fisheries Extension Agency o PAFEA. Kabilang dito ang trainings, technical assistance, suporta sa produksyon at marketing para sa mga magsasaka at mangingisda. Bukod dito, inirekomenda ng ilang mga kooperatiba at grupo sa sektor ng agrikultura kung paano pa mapapabuti ang kanilang mga responsibilidad. We've been approaching NFA na puno naman yung bodega nyo at you accept only clean and dry. No? Why don't you mobilize these co-ops to act as your satellite buying stations? They have all the facilities, all the manpower you need. They can buy wet palay. They are situated very near the production areas. We can actually incorporate this in the rice tariffication Yes. amendments. Opo. No, because we are looking at expanding the NFA's powers or providing them more powers. But, as I said in our previous hearing, we want transparency and accountability. And if we can get private sector synergy and partnerships in terms of distribution, in terms of buffer stocking, etc., why not? Sinabi rin ni Montemayor na paggagaangin nila ang requirement para sa mga magsasaka na nais maging kasapi ng kooperatiba. Isa sa dahilan kung bakit hindi makasama sa benepisyo ng kooperatiba ang mga magsasaka ay dahil sa mga government requirements, kagaya ng birth certificate at registration sa BIR. Mahirap ito para sa mga magsasaka na ipinanganak sa malalayong probinsya, kaya maraming hindi na sumasali sa kooperatiba. Samantala, iginiit naman ni Senator Francis Pangilinan na kailangan lagyan ng pondo ang Survey on Food Demand. So ano yung basis ng importation? Haka-haka. Kaya, Chair, every time. Pagka nag-import tayo ng ganitong halaga, patungan natin ng ganitong ilang piso, ito kikitain natin dyan, kaya yan ang import natin. Baka ganun ang nangyayari, hindi kaya? Kaya, Chair, taon-taon nag-aaway kami sa Tariff Commission kasi ibang data ng NEDA, ibang data namin. Kasi yung survey nila sa Farmgate, hindi timely, hindi accurate. It's 2 months delayed. So when they present it, tapos na, 17 sa kanila, pero sa baba, it's down to 12, it's down to 10. So, yun siguro kailangan din i-sort out with PSA as far as methodology, kasi lumalabas yung survey nila a few weeks after. So, hindi siya, ano bang tawag doon, very accurate na crucial in policy direction. I will raise this plenary debates ng budget ng DepDev. Kabilang naman sa budget priorities ang panukalang batas ay ang innovation, resilient and sustainable farming technologies, diversification of farms, at agribusiness na market-oriented at nutrition-sensitive. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.